May pattern na nangyayari sa Batanes ngayong February 2026. Hindi ito random na developments. Hindi ito coincidence. Ito ay sistematiko. At ang China, alam nila yan. Kaya ang kanilang response, iba na ngayong 2026. Ano ang nakikita nila na hindi natin napag-usapan? Sa last episode, pinag-usapan natin kung bakit may heightened response ang China sa Itim Island. May mga pasilidad na na-commission at aktibong ginagamit para sa drills. May mga exercises na ongoing. May mga developments na tuloy-tuloy. Pero may mas malalim na dahilan. May pattern na lumalabas. At ang pattern na yan ang tunay na dahilan ng kanilang strategic concern. Tingnan natin ang timeline. Hindi lang ang Mahatao Forward Operating Base ang nag-inaugurate. Hindi lang ang port upgrades ang nag-start. Hindi lang ang training zones ang nag-announce. Ang lahat ng yan, sunod-sunod na hakbang. Unti-unting pagpapatupad at yan ang kaibahan ng magkakahiwalay na proyekto at isang sistematikong pagbuo. August 2025, Mahatao FOB inaugurated. January 2026, port expansion announced. February 2026, may temporary maritime at air security measures tuwing may joint drills. May 7, 2026, balikatan nakatakdang magsimula, sunod-sunod na hakbang sa loob ng ilang buwan. At ngayong February 16, 2026, may malaking confirmation. Ang United States nag-commit ng karagdagang $144 million para sa EDCA site infrastructure ngayong fiscal year, $144 million. Earmarked specifically para sa infrastructure development sa mga strategic sites. At ang Batanes, priority pa rin para sa dual-use projects, military at humanitarian. Yan ang pinakamalaking financial commitment na nakita natin sa kasaysayan ng EDCA. Pero hindi lang pera ang nagbago ngayong 2026. Ang scale ng operations nagbago rin. Noong February 11, 2026, isang high-ranking military official ang nag-confirm. Ayon sa opisyal, ang taong 2026 ay tinatawag nilang critical window. Over 500 military activities scheduled ngayong taon. 500, pinakamataas sa kasaysayan. Focused on high-end capabilities. Bakit critical window? Kasi ang AFP at ang US may pinaghahandaan. 2027. Yan ang stated goal ng China para sa Taiwan readiness. Kaya ang 2026 final preparation window. Last chance para i-rehearse ang lahat bago dumating ang critical period. At ang Batanes, sentro ng preparation na yan. Tingnan natin ang Mahatao FOB. Inaugurated noong August 28, 2025. Ngayon, primary base na ng Marine Battalion Landing Team 10 at ang current activity dyan, Non-Combatant Evacuation Operations, NEO drills. Bakit NEO? Kasi may senaryo na pinaghahandaan. Kung mag-conflict sa Taiwan, may approximately 200,000 Filipinos na posibleng kailangang i-evacuate pabalik sa Pilipinas. Ang Mahatao FOB, rehearsing para sa senaryo na yan. At ang China, nakikita ang pattern. Ang bawat facility na na-inaugurate, may purpose. Ang bawat upgrade na nag-start, may function. Ang bawat announcement na lumalabas, may significance. At kapag pinagsama mo lahat, lumalabas ang mas malaking larawan. Malaking pagbabago sa infrastruktura, mas lumalawak na kakayahan. Makikitang pag-usad ng preparation. At may dumarating pa. Para sa Exercise Balikatan 2026, simula May 7, ang NMESIS Anti-Ship Missile System babalik. Ang robotic driverless missile truck na nakita natin noong nakaraang taon, babalik.
Pero iba na ang focus ngayong 2026. Hindi na lang test. Integrated deployment na ito kasama ang Philippine Marine Unit sa Batanes. Layunin, i-lockdown ang Bashi Channel. At noong February 17, 2026, isang araw lang bago ang joint statement, nag-confirm ang US. Magpapadala sila ng additional high-tech missile systems sa Pilipinas. Kahit may protesta ang Beijing, ang Typhoon Mid-Range Missile System mananatili. Ang sistema na kayang mag-fire ng Tomahawk missiles. Kasama ang NMESIS Anti-Ship Missile System, stars ng deterrence strategy sa Northern Luzon at Batanes. Kaya ang diplomatic language ng China nagbago. Noong mga nakaraang taon, madalas ginagamit ang salitang concern. Ngayong 2026, ayon sa public statements, phrases like serious threat to regional stability, provocative escalation, unacceptable militarization. Yan ay hindi lang concern, yan ay strong objections kasi ang nakikita nila hindi lang kasalukuyang developments, ang nakikita nila trajectory. Tingnan natin ang heografiya. Ang Batanes, 120 miles south of Taiwan. Ang Bashi Channel, critical waterway. Ang Luzon Strait, gateway sa Pacific. At ang infrastructure developments na nangyayari dyan ngayong 2026, may potensyal para sa mas malawak na monitoring. May kakayahang magbigay ng mas mabilis na response kung kinakailangan. May kapasidad para sa tuloy-tuloy na operasyon. Late 2025 hanggang early 2026, may irregular ngunit mas madalas na presensya ng Chinese Coast Guard sa Bashi Channel. May mga research vessel activity na naitala sa Taiwan Strait at South China Sea. Noong February 5, 2026, may mga PLA Navy exercises na naiulat sa Taiwan Strait. Mas malawak kumpara sa mga nakaraang drills. Mas malapit ang pagmamanman, pagsusuri ng banta, pagtatasa ng sitwasyon. Pero ano ang appropriate countermeasures ng China? Sa ilalim ng kasalukuyang legal framework, limitado ang direktang hakbang na maaari nilang gawin. Batanes is Philippine territory. ADCA is legal agreement. US partnership is treaty-based. Pero may magagawa pa rin sila. Increase patrols, research vessel deployments, naval exercise escalation, diplomatic pressure, economic signaling. Lahat yan attempts to demonstrate presence, attempts to signal, we are watching. Pero ang reality, ang development sa Batanes, tuloy-tuloy. Ang construction projects, patuloy. Ang facility upgrades, ongoing. Ang joint exercises, scheduled. $144 million, nakakomit na. 500 military activities nakaplanong mangyari ngayong taon at ang China, limitado ang kanilang option sa ilalim ng kasalukuyang legal framework. Kaya ang strategic concern ng China mas malalim kaysa sa kanilang public statements. Ang tanong sa Beijing ngayon, kung ganito ang development pace ngayong 2026, ano ang state ng Batanes by year end? Kung ganito na ang scale ng exercises, anong capability ang mayroon sila by 2027? At kung dumating ang critical window, ready na ba ang Pilipinas at ang US sa Bashi Channel? Yan ang tanong na bumabagabag sa kanila batay sa kanilang sariling assessment. At ang sagot sa tanong na yan, hindi natin alam. Pero ang alam natin, ang nakikitang pattern, $144 million committed, 500 military activities scheduled, NMESIS, Anti-Ship Missile System returning for integrated deployment.
Typhoon Mid-Range Missile System, staying. Mahataw FOB, rehearsing evacuation scenarios. Sunod-sunod na pag-unlad, tuloy-tuloy na pagpapatupad. Makikitang timeline. Kaya kung tatanungin ano ang pagbabago na hindi inaasahan ng China, hindi ang individual projects, ang pace, ang scale, ang visibility, ang sunod-sunod na kalikasan, at ang posibleng implikasyon kapag pinagsama ang lahat ng iyon. Ang Batanes ngayong 2026, hindi na lang military outpost. Ito ay nagiging isang fully integrated strategic hub. At ang China, nakikita nila yan. Kaya sila mas vocal pa ngayong taon sa kanilang objections. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.